Tiniyak ng COMELEC na mapapabilang pa rin si Senadora Grace Poe sa opisyal na listahan ng mga kakandidato na ilalabas ng COMELEC sa darating na Disyembre 15. Pero hanggat wala pang pinal na desisyon ang COMELEC Anbank sa mga disqualification cases laban kay Poe. Ang buong report mula kay Ria Fernandez. Posibleng mapabilang pa rin sa balota si Senadora Grace Poe sa kabila ng pagkansela ng COMELEC 2nd Division sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Ayon kay Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC, depende pa ito sa magiging pagpupulong ng COMELEC Anbank hinggil sa opisyal na listahan ng mga kandidato na kanilang ilalabas sa ika-15 ng Disyembre. Pero technically, mas praktikal umanong isama ang pangalan ni Poe sa balota hanggat hindi pa natutuldukan ang lahat ng kasong inihain laban sa kanya sa COMELEC. Gaya na lamang ng ginawa ng poll body noon kay Vitaliano Acosta na kalaunay na-diskwalipika sa 2010 presidential elections. Kinonsiderang stray vote sa mga botong nakuha ni Acosta noong nakaraang pambansang halalan. And it's happened in the past that because of pending motions or pending actions, names have shown up on the ballot. What happens if you take someone out, tapos later on dapat pala nandun siya? That would be, I think, a graver injustice than if you just put someone there na with the possibility na matanggal. Nakatakdang maghain ng motion for reconsideration si Poe sa COMELEC Anbank sa Lunes, kasunod ng pagpabor ng COMELEC 2nd Division sa petisyong inihain ni Attorney Estrella Ilamparo na nagpapakansela sa Certificate of Candidacy ng Senadora dahil sa hindi niya pag-abot sa 10-year residency requirement para tumakbo bilang Pangulo. Sakaling hindi pa rin maging paborable kay Poe ang magiging desisyon ng Anbank, maaari pa niyang iakyat ito sa Korte Suprema. Basically, hindi pa tapos ang storya na to. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.